Magandang gabi po sa ating lahat. Sa atin pong napakinggan na ebanghelyo, parang nakakatakot, no? Malapit na kasi ang, tawag dito? Adbyento. Sa narinig natin ngayong gabi, makikita natin dito na naghihingi din ng mga signs yung mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos or signs in His coming or the kingdom of God. Sa atin kasi, pag sinabi mong kingdom of God, para bang nasa isip natin langit agad, no? Na para bang pag namatay tayo, mapupunta tayo sa kaharian ng Diyos. Pero alam natin lahat ng kaharian ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan ngayon. Ang kaharian ng Diyos ay nasa ating mga puso, nasa ating mga katabi, sa ating kapwa. Pero paano natin masasabing ang kaharian ng Diyos ay nasa puso natin? Mari natin itong sabihin kung bawat isa sa atin ay tumugon sa tawag ng Panginoon na bawat isa sa atin ay maging disipulo or apostoles. You have to deny ourselves, carry our cross, and follow Him. Diba sa Tagalog yun? Kalimutan ng sarili, pasanin ang krus at sundan ng Panginoon. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero paano natin ito magagawa sa buhay na ito? Maraming paraan ng pagpapakabanal. Una, bilang Katoliko Kristiyano, dapat tayong magsimba tuwing araw ng linggo. Hindi dahil ito'y isang obligasyon, kung hindi ito'y isang uri ng pagpupuri at pagsasalamat sa Panginoon. Amen po. Marami nga akong nabasa ko yung kay Saint Teresa of Avila or Saint Teresa of Jesus. Pag daw may mga dinadasal tayo, mga nais nating hilingin sa Diyos, ang pinakamabisang paraan upang makarating sa Diyos ay sa araw na tayo o sa oras na tayo ay umaattend ng misa. Sabi niya, ang misa, lalo na pag nag-sign of the cross ng pari, nag-uumpisa ng bumubukas na ang kaharian ng Diyos sa langit. Lalo na, di ba, ang misa, there are two parts of the Mass. The liturgy of the Word, ito yung unang pagbasa, salmong tugunan, at ang mabuting balita. At ang second part ay liturgy of the Eucharist, kung saan dito kinoconsecrate yung body of and blood of Christ. Dito, sabi nga, during consecration, ang heaven ay talagang bumubukas, kung saan ang mundo at ang langit ay nagkakasama. Kasi dito makikita ang manghel ay talagang nagpupuri, dumadapa sa Panginoon upang siya ay purihin. Marahil hindi lang natin ito nakikita, pero isang privilege sa ating lahat na sa ang Santa Misa hindi natin dapat baliwalain. Kasi sa mga unang pagbasa, sa pangalawang pagbasa, dito nakikipag-usap ang Diyos sa atin. At sa Salmo, dito naman tayo tumutugon sa Kanya. At ang Ebanghelyo, dito mismo, si Lord ay kinakausap tayo. At kapag tapos ng sa Eucharistia, lahat ng tinaas ng pari, yung ostia, ang body and blood, yung ostia is the host, di ba? Yung chalice is the wine, the blood of Christ. Dito daw, kung ano man yung mga nais nating ipanalangin sa Diyos, lalo na pagkatapos ng communion, ay napakabisa daw. Naririnig sapagkat bukas ang pinto, bintana ng kalangitan. Ito yung oras kung saan nakikipagtagpo ang Diyos sa atin. Kaya nga, napaka-inam na tayo, malaya tayong magmisa, kahit, di ba, unlike nung unang panahon, nung panahon nila, nung sa Rome, na ang mga Kristiyano doon, silang unang Christians, di ba? Nag-ano doon si Saint Peter, si Saint Paul, nakarating sila doon. Nagtatago sila doon para ma-Christianize, ma-evangelize ang mga tao doon. Meron nga isang kwento doon. Si Saint Peter kasi, pinatay siya ng nakapako sa krus. Pero before mangyari yun, parang nanlalo muna, nanghihina na si San Pedro. Sabi niya, balik na lang ako sa Holy Land. Kasi parang wala naman nangyayari sa aking evangelization dito. Ngayon, nung siya'y pauwi na, malapit na siya sa Lawa kasi ang sasakyan naman, hindi naman airplane eh. By tubig.
nakasalubong niya si Kristo. Isang lugar yun sa Roma. Tapos sabi daw niya kay Kristo, Lord, where are you going? Para bang Kobadis, ganun. May isa pang word na, Panginoon, saan kayo pupunta? So, umagot daw si Kristo, sabi daw na Kristo, babalik ako sa Roma upang ako yung muling ipako. So, naintindihan ni Pedro na kailangan niyang bumalik. At siya'y magiging martir. Ganun din ang kanyang kamatayan kung kaya siya'y bumalik. Sa lugar na yon, may naiwan na baka si Kristo na magpahanggang ngayon, andun yun. Isang tapak ng paa niya, makikita mo. Ngayon, si Pedro, nang siya'y ipako, ayaw niyang kaparis ni Kristo. Yung ulo dito, siya yung paa niya yung ulo niya nasa baba, nasa baliktad. Kasi ayaw niyang, hindi niya kayang maatim na ipako siya kaparis ng ating Panginoon. Although alam naman nating lahat to, sinasariwa ko lang. At sa St. Peter Basilica, kasi kung makita mo yon, andun yung, basta ganyan. Tapos may isang tori doon, ang taas-taas niya, mataas pata rito. Doon mismo ipinako si Pedro. At si Pedro nakalibing sa St. Peter Basilica. Andun siya. Ngayon si San Pablo naman, St. Paul, paano namatay? Pinukutan siya ng ulo eh. Yung St. Peter Basilica kasi nasa Vatican City. Tapos si St. Paul Basilica outside the wall, nasa labas. Si San Pablo naman, pinutol ang ulo. Tapos 3 beses tumalbog. Pok, pok, pok. Ganun. Tapos sa bawat tinalbogan niya, merong fountain na tumubo. Andun pa siya hanggang ngayon. Medyo natuyo na lang yung tubig. So, andun pa din kung saan siya kinulong. Andoon kung asan yung mga posas. Ano ba yan? Kadena, yun. So, makikita natin, itong mga santo na ito na talagang isinabuhay ang salita ng Diyos. Siyempre, din man natin kaya yon, ano? Pero ang sabi ng Diyos, paano nga ba natin mapapanatili ang Diyos sa ating puso? Hindi naman to isang magic eh. Siyempre, dapat tulad ng sinabi ko, we have to attend the Mass. At huwag natin gawin tong obligasyon na, ay, naku, Sunday na naman, pupunta na naman ako. Dapat masaya tayo. We are dapat full of joy. Kasi, makakasama natin si Lord. Kasi kung iisipin mo, no, kung makikinig ka talaga sa misa at isasabuhay mo, ando si Kristo eh. Kasi sabi nga, 3 taon kang magmisa araw-araw, nabasa mo na ang Bible cover to cover. Kaya kung gusto mo mabasa yung Bible cover to cover, hindi ka man maka-attend ng misa, try to read. Di ba, mga isang buhay tayo, may 1st, 2nd, 3 consecutive years, you have read the Bible. Amen po. Pangalawa, siyempre, dapat tayong magrosaryo. Sapagkat ang rosaryo ay tunay na binigay ng mahal na Maria kay Saint Dominic. It was given by Mama Mary to Saint Dominic to pray the rosary. Kaya at rosary, saan ba natin nilalagay ang rosaryo? Minsan, di ba ang rosaryo kakalat-kalat lang? Mali pala yun, sabi ni Santa Teresa. Dapat pala ang rosaryo, merong place sa ating tahanan, preferably dun sa ating dasalan. At ang sabi pa nga, ilalagay mo siya with reverence, tapos kung saan mo siya ipapatong, linisin mo mabuti, at kung may holy water ka, sprayan mo, at doon mo siya ilalagay lagi. Pagkatapos mong magrosaryo, hahalikan mo yon, tsaka mo ibabalik with full reverence. Why? Kasi that is Mama Mary. Hindi siya anting-anting. Kung hindi, through the rosary, inilalapit ng mahal na ina ang ating puso sa ating dakilang Ama, kay Jesus na kanyang anak. Amen po. So, pray the rosary every day. Hindi ito isang anting-anting. Sabi nga, pag nag-pray ka ng rosary, basta isipin mo kung ano yung misteryo, imaginein mo. Halimbawa ngayon, first Friday, first mystery is agony in the garden. Imaginein mo. Hirap na hirap siya doon. Pinapawisan siya ng dugo while praying the rosary. Mas importante daw i-meditate mo while, hindi ko naman sinabi hindi importante yung Hail Mary, but you have to meditate everything. And then you will feel that praying the rosary is very good. Ito ang pinakapaboritong dasal ni Pope Francis and even Pope John Paul II na nagdagdag ng luminous mysteries. Luminous mystery. Before, 3 lang, di ba? Joyful, sorrowful, and glorious. But Saint Pope John Paul II included the luminous mystery. Amen po. Yun, at saka siyempre,
paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sabi nga, faith without action is dead. Hindi sapat na magdasal ka, pwede kang nagsisimba ka araw-araw, rosaryo ka dito, rosaryo ka doon, pero ugali mo naman napaka-imposible. Amen po. Kagalit mo yung asawa mo, kagalit mo yung kapitbahay mo, nagsisimba ka, nakikita mo si ganito kung ano-ano yung nasa isip mo, abay napakalaking kasalanan nun. Amen po. Kaya nga, sabi nga, paano magpakabanal? Magiging banal tayo kung very prayerful tayo. Kasi hindi naman, although, siyempre, kailangan natin yung mga prayers na yan, rosary, yung mga novenas natin, pero siyempre, dapat we have to spend time with the Lord. Kung may vocal prayers tayo, we must have our silent prayer. Kung saan we meditate. Kasi minsan tayo, walang time kay Lord pero ang dahil nating time sa TV, sa cellphone, sa Facebook, YouTube, 3 oras, di ka patapos. Pero rosaryo, 15 minutes, hindi ka makatagal, no? Tapos we have to spend time with the Lord. Kahit subukan mo ng 5 minutes a day, 10 minutes, kung makatulog ka, you're resting the spirit, at least you're sleeping. Di ba pag pagod ka while praying, minsan naidlip ka, pag isip nga, 2 oras na pala ako naidlip. Ganon. So, we have to spend time. So, kasi minsan ang Diyos nakikipag-usap sa atin Ako one time parang nung maga, ang ganda ng dasal ko, parang feel ko. Tapos nung papasok na ako, merong tricycle, tignan akong magasgas, galit ako. Tapos, pamiyamya, ay, masama pala yun. Tapos, may ginawa si Michelle, parang gusto ko magalit. Sabi sa akin, baka binulungan ako ng Holy Spirit. Gusto mo bang maging banal? Ayan ka na naman. Natutuwa naman ako pag may ganun. Kasi kung minsan diretso So sabi ko, medyo effective ang dasal ko Kaya alam mo, totoo yun. Kapag sa baga pa lang nagpa-cover ka na, nagpa-shield ka na, the Lord will help you. Kasi pag ang tao gustong maging banal siyempre, each one of us gusto ni Lord maging banal, di ba? Amen po. Ayun, tapos pangalawa, ang karyaan ng Diyos bukod sa ating puso, kay Sister Minerva din, kay Sister Rosa. Kung baga, di ba, sabi nga ni Lord, ano man ang gawin mo sa pinakamaliit mong kapatid, ginawa mo sa akin. Madalas tayo, pag mukhang mayaman, ang bait natin, no? Pag mukhang mahirap, naku, naganon-ganon natin, para bang ano ba yan? Pero mali yun no? Hindi ko sinasabing hindi ako ganun, pero pinipilit kong unawain lalo yung mga nangangailangan ng tulong. Kasi the more na ibe-bless tayo pag tumulong tayo sa mga taong hindi naman kayang tumulong sa atin. Kung pwede nga gumawa ka ng kabutihan, huwag mo na ibida kung kani-kanino Keep it a secret, and the Lord will repay us. Hindi man material, kung hindi. Di ba yung peace galing from God is the best? Yung happiness. Happiness kasi iba sa kapayapaan, sa joy that is coming from the Lord. Sabi nga niya, rejoice always with the Lord. And we can be magiging rejoice and peace lang. Kapayapaan sa ating puso kung tayo ay laging gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Di ba pag may ginawa tayong kasalanan, sa gabi parang ang sama ng loob mo. Sising-sisi ka. Kung pwede mong repairing of wrongdoing, di ba? So, yun, gawin natin yun. Basta, isipin natin, ang Diyos nasa puso natin, andito sa lupa. Dito pa lang, God is with us. And if we do that, we will all be good and we will all be kind and we will feel the happiness and goodness of God sa ating lahat. Diba sabi nga, magbigay ka, siksik-liglig at umaapaw. At ganun din ibabalik, siksik-liglig at umaapaw. Give with joyful heart. Hindi yung, ay, naku, sayang naman, ibigay ko pa yun. So, hindi madali, pero siyempre, gusto ng Panginoon, maging mabait tayo. Pero pag susumikapan natin yun, always pray, always pray. Kasi pag di ka nag-pray, napakadbili. Ako lang, parang hindi ako nakapagdasal mabuti, parang ang dilis kong magalit. Pero pagdasal ako ng dasal, parang kabait ko. Pero, don't forget, kasalanan din yung spiritual pride. Or, ano ba yun? Yung self-righteousness. Baka mamaya, nagdadasal tayo, nagsisimba, sabihin mo naman, akong bait ko na Lord. Simba ako na simba, kain ako ng kain ng katawan mo. Rosayo ako na rosayo. Naku, mas banal ako kaysa kay Sister Rosa. Mas banal ako kaysa kay Sister Minerva. So, hindi rin tama yun. Always pray to the Lord na lagi tayong maging nakatapak sa ground. Let us maging humble tayo. Lagi nating isiping
Kumbaga sa dasal nung publikano tsaka yung pariseo sa simbahan. Di ba yung pariseo nagdadasal siya, mabuti pa ako, naggaganito ako, nagpa-fasting ako, itong publikanong ito. Samantalang yung publikano, dinadagukan niya yung sarili niya kasi sabi niya makasalanan siya. Di ba sabi ni Lord, mas natuwa ang Panginoon sa publikano. So tayo, ganyan din tayo, always humbled ourselves, na tayo pantay-pantay. Baga kung nabe-bless ka, the more kang lalong maging mabait eh. Tsaka, ano man yung hawak natin, we are all just steward, tagapangalaga lang, wala tayong ari. Oo, nasa atin yun. Kasi kung isipin mo lagi yun, hindi ka magiging madamot eh. Magiging generous ka, diba? So yun, mga dati dapat nating tandaan. Ito naman, hinalin tulad din ni Lord, yung second coming. Kasi sa first coming, hindi naman siya nakilala, diba? Lalo na ng mga Hudyo, yung mga Jews. Kasi they did not accept Christ as the Messiah. So ngayon, ito ang tanong nila, kaysa yung pangalawang coming, which is the parousia ba yun, Sister Baby? The second coming. Ang second coming kasi, sabi nga, no man can foresee it, but all men can see it. Ibig sabihin, walang sino man makapagsasabi kung kailan yung second coming, pero makikita ng lahat. Amen po? Kasi minsan mayroon magsasabing, may ibang sekta, magpiprepare na sila kasi darating na. Siyempre, di totoo yun, di ba? So, tulad nga ng sinabi ni Lord dun sa kay Noe, nagtayo siya ng daong. Siyempre, sinabi niya sa mga tao na babaha, pero walang naniwala, di ba? Sila nagkakatuwaan hanggang dumating yung flood, nakita natin, namatay lahat. Sumunod naman si Lot. Si Lot naman, sa Sodom and Gomorrah, sobrang kasalanan. Alam mo, natatandaan ko yung tinatanong ni Abraham yung God, di ba, bumaba siya kasama yung maanghel para tupukin ang Sodom at Gomorrah. Nagtanong si Abraham, paano po kung may 5, ilang po, tapos 10? Sabi niya, kung may 10 bang mataong matuwid doon, gugunawin niyo pa ba? Sabi ni Lord, hindi. Ibig sabihin, wala pang 10, di ba? Kasi ilan lang sila Lot, yung si Lot, yung asawa niya, tsaka 2 anak. Tapos sabi kasi ni Lord, pag umalis, wag nang lilingon, lumingin yung asawa ni Lot. Naging asin siya. Yun. Ngayon, ganun din daw sa second coming. Anytime. Walang pasabi. Pero makikita natin, ang Diyos, di ba yun, makikita natin siya bilang hari, no? Pero sabi nga, paano tayo maghahanda? Hindi na natin pwede sabihin, ay sa 1 taon na lang ako, ay sa 1 buwan. Hindi natin alam kung anong oras, anong araw, anong buwan, anong taon. Kaya sa araw-araw ng ating buhay, dapat tayo maghanda. Tulad ng binanggit ko kanina, ganun din ang paghahanda natin. Huwag tayong matutulog ng may kaaway. Huwag tayong matutulog na may ginawa tayong kasalanan. Kung hindi mo man nakita yung pinagkasalahan mo, mag-sorry ka the following day. Parang yung bang repairing of wrongdoing. Gusto ko rin i-share kasi yung blessing na binigay sa akin ni Lord kasi I was able to pass the 4 holy doors in Rome. Yung St. Peter Basilica, Mary Maggiore, St. Paul, and Lateran Church. Sabi nila, pag daw napunta ka, nakadaan ka doon, nag-misa ka, nag-confessal ka, nakadaan ka doon. Tapos dapat meron ding repairing of wrongdoings yun eh. Ikaw daw ay magkakaroon ng maraming indulhensya. Pero sabi ko, Lord, ako kaya parang ang dahil ko pang kasalanan. Pero naniniwala ako na nabawasan naman siguro yung kasalanan ko. So, kumbaga, di dapat makakumpisal ako. Busy-busy yung aming pilgrimage. Sabi ko, Lord, dapat bago matapos makakumpisal ako. Naku, nakita ko. Alam mo ba kung saan ako nakapagkumpisal? Sa St. Peter Basilica. So, imagine, doon ako nakapagkumpisal. At si Father Noy, buti na lang kasama namin, si haba ng pila. Dire-diretso kami. At yun nga, na-feel ko na, kasi bihira akong maiyak pag nagkukumpisal Tapos pinag-pray ako, para namang pakiramdam ko ako'y mabait nung oras na yun. Tsaka parang ang sarap ng pakiramdam. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo sa akin.
sabi ko, hindi, ibang privilege na yun ay isang napakabiyaya para sa akin. Pero di man nangangulog ang hindi ka napunta dun baka nga masigit ka pang banal kaysa sa akin. Masigit ka pang pupunta sa langit kaysa sa akin. Baka ikaw nasa langit, ako nasa purgatorio pa. Kasi hindi natin alam, di ba? Sabi nga sa purgatorio, alam mo pala, yung palang mga kasalanan, halimbawa sa misa, ba, nagmimisa ka, tapos wala kang ginawa, kundi pintasan yung mga taong nakikita mo. Pwede ka palang abutin ng 50 years sa purgatorio? Oo, akala natin yung mga ganong kasalanan, kaya pa namimisa tayo. Pilitin nating tumitig lang tayo sa altar para wala tayong mapipintasang tao. Amen po? Kasi may mga simple sins, sabi ni Saint Teresa of Avila. Lately kasi naano ko yung mga writings niya. Maganda. Naisi-share ko nga minsan sa music. Promise ko sa kanila magsishare ako para sabay-sabay kami bumait. Medyo mahaba na po ako. Yun lamang po, sabi nga, ang kingdom of God ay nasa ating puso, nasa ating buhay, nasa kapaligiran natin. Basta't pilitin nating mabuhay na naayon sa iyong kalooban. Hindi yun madali. Kasi mahirap magpakatino. Mas madaling magpakasama. Pero siyempre, may reward kapag pinipilit nating maging banal, maging matino, mabait, generous, bukas palad. At siyempre, ang second coming or the parousia, hindi natin alam. Kaya siyempre gusto natin kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Alam naman, yung asawa mo, katabi mo, nasa langit ka, nasa impyerno pala siya. Nakakalungkot naman, ano? Kaya patuloy nating idasal yung mga mahal natin sa buhay na nangangailangan ng dasal para kasama-sama natin sila sa langit. At nawa lahat tayong naririto ngayon, makita-kita tayo sa langit sa tamang panahon. Bandang gabi po sa ating lahat.